Scorpio, kung ang mundo ay tila tahimik sa paligid mo kamakailan, hindi ito aksidente. Madalas dumating ang katahimikan bago magsimula ang isang makapangyarihang bagay. Habang ang iba ay tumatakbo sa malalakas na pagkakataon, ang iyong landas patungo sa kayamanan ay tahimik na umuunlad, malayo sa atensyon at ingay. Sa Enero 21 hanggang 22, binubuksan ng universo ang isang mahinang pintuan, isang pintuan na tanging ang mga may malalim na kamalayan lamang ang makadarama. Hindi ito tungkol sa swerte, panganib o pakikibaka. Ito ay tungkol sa tamang oras, katahimikan at tiwala. Isang tahimik na ritual ang naghihintay sa iyo, at ang mga nakakaunawa nito ay maaaring masaksihan ang kayamanan na dumarating ng hindi pinipilit, walang ingay at walang babala. Ang mensaheng ito ay para sa Scorpio, para sa mga may malalalim na emosyon, malakas na intuisyon, at isang panloob na mundo na kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa. Sa pagitan ng Enero 21 at 22, ang enerhiya na pumapalibot sa iyo ay nagiging hindi pangkaraniwan ang kalmado, halos tahimik, na parang ang universo mismo ay humihiling na huminto ka at makinig. Para sa Scorpio, ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman, dito ipinapanganak ang kaliwanagan at nagkakaroon ng lakas ang mga intensyon. Kaya't ang mga araw na ito ay may tahimik na kahalagahan para sa iyong landas patungo sa kayamanan. Sa halip na bigla ang swerte o dramatikong pagbabago, nagsisimula ang kayamanan na dumaloy patungo sa iyo sa pamamagitan ng mga banayad na pagbabago, mahinahong realisasyon, at hindi nakikitang pagkakahanay. Ang ritual na ibinahagi sa mensaheng ito ay hindi komplikado, delikado, o pinipilit. Ito ay simple, may layunin, at lubos na personal, dinisenyo upang makipagtulungan sa iyong natural na enerhiya bilang Scorpio. Kapag isinagawa ng tapat at may kalmadong pokus, pinapayagan nitong dumaloy ang kasaganaan ng natural, nang walang pagsusumikap, at nang hindi nagdadala ng hindi nais na atensyon. Yan ay kalikasan ng enerhiya ng Scorpio. Ang Scorpio ay madalas na hindi nauunawaan dahil ang iyong lakas ay hindi nag-aanunsyo ng sarili nito. Hindi ka nagmamadali, hindi mo madaling ibinubunyag ang iyong mga plano, at hindi ka gumagalaw maliban kung ramdam mo na may malalim na pagkakasunod-sunod sa loob mo. Ito ang iyong pinakamalaking lakas. Habang ang ibang mga tanda ay umaasa sa bilis o panlabas na pagpapahalaga, ang Scorpio ay gumagana sa pamamagitan ng emosyonal na talino, pasensya, at tahimik na pagmamasid. Napapansin mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nararamdaman mo ang mga pagbabago bago pa ito maging nakikita. Ang iyong enerhiya ay likas na konektado sa pagbabago. Hindi ka natatakot sa mga katapusan dahil nauunawaan mo na ang bawat katapusan ay nagtatago ng isang simula. Pagdating sa kayamanan, ito ang nagpapatingkad sa iyo. Hindi umaakit ang Scorpio ng pera sa pamamagitan ng ingay o patuloy na aksyon, kundi sa pamamagitan ng tamang oras at intuisyon. Nararamdaman mo kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Kaya't ang iyong mga tagumpay sa pananalapi ay madalas na nakakagulat sa mga tao, dumating sila ng biglaan, ngunit tanging pagkatapos ng isang mahabang panahon ng katahimikan at paghahanda sa loob. Ang enerhiya ng Scorpio ay malalim na pribado. Lumalakas ka kapag ang iyong mga plano ay protektado mula sa mga panlabas na impluwensya. Habang mas tahimik kang gumagalaw, mas nagiging makapangyarihan ang iyong mga resulta. Lalo itong totoo sa mga sandali na ang universo ay pinapabagal ang lahat ng bagay sa paligid mo. Ang maaaring maramdaman mong kalungkutan o katahimikan ay talagang isang yugto ng enerhetikong pagkakahanay. Sa pagitan ng Enero 21 at 22, ang iyong likas na mga katangian bilang Scorpio ay pinalakas. Ang iyong intuition ay tumatalas, ang iyong emosyonal na kamalayan ay lalalim, at ang iyong koneksyon sa mga hindi nakikitang oportunidad ay lalakas. Hindi ito ang panahon upang habulin ang kayamanan, panahon na ito upang hayaang kilalanin ka nito. Kapag ang Scorpio ay nirerespeto ang katahimikan, ang kayamanan ay nakikinig. Bakit ni katahimikan nagpapalakas ng kayamanan? Sa isang mundo na puno ng patuloy na ingay, ang katahimikan ay naging bihira at makapangyarihan. Ang kayamanan ay hindi palaging tumutugon sa pangangailangan o desperasyon. Kadalasan, tumutugon ito sa kalinawan. Ang katahimikan ay lumilikha ng kalinawan na ito. Kapag tahimik ang isipan, ang intensyon ay nagiging nakatuon, at kapag ang intensyon ay nakatuon, ang universo ay nakikinig ng mas malapitan. Kaya't may napakahalagang papel ang katahimikan sa pinansyal na paglalakbay ng Scorpio. Para sa Scorpio, ang katahimikan ay hindi kawalan.
Isa itong espasyo kung saan ang mga emosyon ay nananahimik at ang intuisyon ay tumataas. Kapag ikaw ay huminto sa mga distraksyon, paghahambing, at opinyon ng iba, ang iyong panloob na tinig ay lalakas. Ang tinig na ito ang gumagabay sa iyo patungo sa tamang mga oportunidad, hindi ang malalakas na oportunidad. Maraming tagumpay sa pinansyal na aspeto ang hindi lumilitaw dahil sila ay tinatabunan ng ingay, takot, impatience, at patuloy na paghahanap. Ang katahimikan ay nag-aalis ng mga hadlang na ito. Ang universo ay nakikipag-ugnayan ng mahinahon. Hindi ito sumisigaw ng mga tagubilin, binubulong ito sa pamamagitan ng mga nararamdaman, mga pag-isip, at mga biglaang sandali ng kaliwanagan. Ang Scorpio ay isa sa mga kakaunting tanda na likas na kayang marinig ang mga bulong na ito. Kapag pinabagal mo ang iyong galaw, nakakasabay ka sa ritmo ng kasaganaan sa halip na pilitin ito. Ang pagkakasundong ito ay nagpapahintulot sa kayamanan na lumapit sa iyo ng walang pagtutol. Ang katahimikan ay nagpoprotekta rin ng iyong enerhiya. Kapag ang mga plano ay ibinabahagi ng masyadong maaga, sila ay sumisipsip ng pagdududa, inggit, at panghihimasok. Ang Scorpio ay lumalakas kapag ang mga intensyon ay pinoprotektahan. Ang tahimik na focus ay nagpapalakas ng manifestasyon, habang ang lihim ay nagpapanatili ng momentum. Sa pagitan ng Enero 21 at 22, ang katahimikan ay nagiging iyong pinakamahalagang yaman. Hindi ito ang panahon para magpaliwanag o mag-anunsyo. Panahon ito ng panloob na katahimikan, tiwala, at kamalayan. Kapag pinili ng Scorpio ang katahimikan ng may layunin, nagsisimulang kumilos ang kayamanan, tahimik, tuloy-tuloy, at walang babala. Segmentong kwento, DNA pagbabago ng Scorpio. May panahon na ang isang Scorpio ay tumayo sa isang tahimik na sangandaan, bagamat hindi ito nakikita ng iba. Sa panlabas, tila walang pagbabago sa buhay, mga araw na puno ng routine, mga pamilyar na mukha, at mga tanong na hindi nasasagot tungkol sa pera at direksyon. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may isang makapangyarihang pagbabago na nagaganap. Ramdam ito ng Scorpio sa mga sandali ng katahimikan, mga hating-gabing puno ng pagmumuni-muni, at isang hindi maipaliwanag na pagnanais na magpahinga kaysa magsagawa ng aksyon. Sa halip na habulin ang mga oportunidad tulad ng dati, pinili ng Scorpio na huminto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa intuisyon. Naging tahimik ang mundo. Nawala ang mga pag-uusap. Luwag ang mga inaasahan. Sa katahimikang iyon, nagsimulang magbukas ang kalinawan. Ang mga lumang gawin na noon ay nauubos ang enerhiya ay naiwang nakatapon. Ang mga pagdududang matagal nang nanatili ay unti-unting nawala. Ang natira ay isang tahimik na katiyakan na ang susunod na hakbang ay magbubukas ng hindi pinipilit. Pagkatapos, bigla, isang oportunidad ang dumating, hindi malakas, hindi dramatiko. Dumaan ito sa isang simpleng pag-uusap, isang banayad na ideya, isang sandali na halos karaniwan. Ngunit agad na naisip ng Scorpio ang bigat nito. Dahil sa mga gawaing panloob na nagawa sa katahimikan, naging malinaw ang desisyon. Walang alinlangan, walang pangalawang iniisip. Ang aksyon ay isinagawa ng tahimik, tiyak, at nang hindi naghahanap ng pag-apruba. Lumipas ang mga linggo at nagsimulang magbukas ang mga resulta. Ang pinansyal na katatagan ay bumuti. Mga pintuan ang nagbukas ng natural. Ang dating malayo ay naging akma. Tinawag ito ng iba bilang swerte, ngunit alam ng Scorpio ang mas mabuti. Ang kayamanan ay hindi dumating ng biglaan, dumating ito ng handa na ang Scorpio na tanggapin ito. Ang turning point na ito ay hindi nilikha ng ingay o pangangailangan. Ito ay nilikha ng pasensya, pagpipigil at tiwala sa katahimikan. Ganito binabago ng Scorpio ang mga sandali ng katahimikan sa pangmatagalang kasaganaan. At ngayon, ang tahimik na turning point na ito ay papalapit na sa iyo. Iyan tahimik na ritual na ipinalawag. Ang tahimik na ritual na ito ay hindi tungkol sa komplikasyon, mahigpit na mga patakaran, o panlabas na mga kagamitan. Ito ay tungkol sa layunin, presensya, at pagkakasunduan. Ang enerhiya ng Scorpio ay pinakamahusay na tumutugon kapag ang isipan ay kalmado at ang puso ay malinaw. Kaya't ang ritual na ito ay gumagana ng tahimik, nang walang palabas o pagpapakita. Ito ay nilalayong isagawa sa privacy, kung saan ang iyong enerhiya ay nananatiling hindi naaabala at nakatuon. Magsimula sa pagpili ng isang sandali sa pagitan ng Enero 21 o 22 kung kailan maaari kang mag-isa ng lubusan. Mahalaga ang katahimikan, hindi lang sa paligid mo, kundi pati na rin sa loob mo.
Patayin ang mga distraksyon, buksan ang mga ilaw at umupo ng komportable. Walang pagmamadali. Huminga ng ilang malalim na paghinga at hayaan ang iyong mga saloobin na magsettle ng natural. Huwag pilitin ang isipan na maging walang laman, magmasid lang hanggang dumating ang katahimikan ng kusa. Kapag naramdaman mong nakatayo ka na sa iyong sentro, ilaan ang iyong pansin sa iyong layunin para sa kayamanan. Hindi ito tungkol sa desperadong paghingi o imahinasyon ng labis na yaman. Sa halip, magtuon ng pansin sa katatagan, kalayaan, at kapayapaan. Ang Scorpio ay lumalago kapag ang mga intensyon ay tapat at emosyonal na grounded. I-visualize ang kayamanan bilang isang bagay na tahimik at matatag na pumapasok sa iyong buhay, nang walang kaguluhan, nang walang pagmamadali. Hayaan na ang imahe ay magmukhang natural, na parang ito ay pag-aari mo na. Ngayon ay dumating ang pinakamahalagang bahagi, katahimikan. Manatiling tahimik sa loob ng ilang minuto nang hindi nagsasalita, nag-isip o nag-aanalisa. Dito nagyayari ang pagkakasunduan. Sa katahimikan na ito, ang iyong layunin ay nagiging bahagi ng iyong enerhiya. Ang universo ay pinakamahusay na tumutugon kapag nararamdaman nito ang katiyakan, hindi ang pagnanasa. Ang katahimikan ay nag-ugnay ng tiwala. Walang pangangailangan ng affirmation na binibigkas ng malakas. Ang enerhiya ng Scorpio ay gumagana sa loob. Kung may pumasok na pag-isip, hayaang dumaan. Kung may emosyon na lumitaw, kilalanin ito ng hindi nakakabit. Ang ritual ay natapos kapag naramdaman mong may tahimik na pagkumpleto, hindi excitement, hindi impatience, kundi tahimik na kumpiyansa. Pagkatapos ng ritual, huwag itong pag-usapan. Huwag tanungin ito. Bumalik sa iyong araw-araw na buhay ng dahan-dahan. Ang kayamanan ay tumutugon sa mga taong nagtitiwala sa proseso nang hindi nangangailangan ng patunay. Ang ritual na ito ay hindi pinipilit ang mga kinalabasan, ito ay lumilikha ng espasyo para dito. At para sa Scorpio, ang espasyo ay kung saan nagsisimula ang pagbabago. Kapag isinagawa ng tapat, ang tahimik na ritual na ito ay nagiging signal, tahimik na kasunduan sa pagitan mo at ng universo. At kapag nagawa na ang kasunduang iyon, nagsisimula ang galaw kahit hindi mo pa ito nakikita. Iyan din dapat gawin sa pagitan ng Enero 21-22. Sa pagitan ng Enero 21 at 22, ang iyong papel ay hindi upang magpilit, mangailangan o magplano ng labis. Ang mga araw na ito ay tungkol sa pagkakasunduan kaysa sa aksyon. Ang enerhiya ng Scorpio ay nagiging pinakamakapangyarihan kapag ito ay gumagalaw ng may layunin, hindi ng pagmamadali. Simulan ang bawat araw ng dahan-dahan. Iwasan ang pagmamadali sa mga pag-uusap o desisyon, lalo na yung mga may kinalaman sa pera. Magbigay ng mga sandali ng katahimikan sa buong araw, kahit na ilang minuto lamang sa bawat pagkakataon. Magbigay pansin sa kung paano ka nararamdaman kaysa sa kung ano ang iniisip mo. Ang intuition ng Scorpio ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng emosyon, banayad na reaksyon, at mga panloob na signal. Kung may bagay na nararamdaman mong mabigat o nakakapagod, humakbang pabalik. Kung may bagay na nararamdaman mong kalmado at natural, hayaang mangyari ito. Ang mga emosyonal na pahiwatig na ito ay mas tumpak na gumagabay sa iyo kaysa sa lohika sa panahon na ito. Pangalagaan ang iyong enerhiya ng maingat. Iwasan ang pagbabahagi ng personal na mga plano, layunin sa pananalapi, o mga ideya para sa hinaharap sa iba. Kahit na ang mga opinyon na may mabuting layunin ay maaaring makialam sa tahimik na momentum na nabubuo sa paligid mo. Ang katahimikan ay nagpapanatili ng kalinawan. Mas kaunting pagpapaliwanag, mas nakatuon ang iyong layunin. Sa pisikal, panatilihing simple ang iyong kapaligiran. Ang malinis na mga espasyo ay sumusuporta sa kalmadong enerhiya. Iwasan ang labis na stimulation, malalakas na musika, patuloy na pag-scroll, o mga hindi kinakailangang distraksyon. Pati na rin ang iyong mga salita ay may halaga sa mga araw na ito. Magsalita ng may layunin at kapag ang katahimikan ay mas naangkop, igalang ito. Higit sa lahat, magtiwala sa proseso na nangyayari kahit walang nakikitang ebidensya. Ang Enero 21-22 ay hindi para magpakita ng agarang resulta. Ito ay para magsimula ng mga bagay sa ilalim ng ibabaw. Ang lakas ng Scorpio ay nasa pasensya. Kapag pinayagan mong dumaan ang mga araw na ito nang walang panghihimasok, lumilikha ka ng mga kondisyon para ang kayamanan ay lumapit sa iyo ng tahimik, tuloy-tuloy, at sa tamang oras. Palatanda din ni ritual loy gumagana. Ang mga epekto ng isang tahimik na ritual ay bihirang malakas o agarang maramdaman.
Para sa Scorpio, ang mga palatandaan ay dahan-dahang lumilitaw, madalas na nakatago bilang mga karaniwang sandali. Isa sa mga unang senyales ay isang pagbabago sa iyong panloob na kalagayan. Maaaring mapansin mong ang isang pakiramdam ng katahimikan ay pumapalit sa pagkabahala o isang tahimik na kumpiyansa ang lumalabas kung saan dati ay puno ng pagdududa. Ang emosyonal na katatagan na ito ay hindi aksidente, ito ang pundasyon kung saan nagsisimulang magtayo ang kayamanan. Ang isa pang senyales ay maaaring lumitaw sa pamamagitan ng kalinawan. Ang mga desisyon na dati ay magulo ay biglang nagiging simple. Malalaman mo kung ano ang tatanggapin at kung ano ang iwasan nang hindi na kailangan ng paliwanag. Ang kalinawan na ito ay nagpaprotekta sa iyo mula sa nasasayang na enerhiya at gumagabay sa iyo patungo sa mga oportunidad na naayon sa iyong pangmatagalang paglago. Ang mga pangarap at banayad na pag-iisip ay maaari ring magbago. Maaaring mangarap ka ng paggalaw, mga pintuan na nagbubukas, o mga kalmadong tanawin. Kahit ang mga gumising na pag-isip ay maaaring magdala ng pakiramdam ng direksyon kaysa sa pagkabahala. Ang mga mental na pagbabago na ito ay nagpapahiwatig na ang iyong layunin ay pumasok na sa iyong subconscious, kung saan nangyayari ang tunay na pagbabago. Sa labas, ang mga senyales ay maaaring dumating ng tahimik. Isang pag-uusap, isang ideya, o isang maliit na oportunidad ang maaaring lumitaw ng walang pagsusumikap. Maaaring hindi ito mukhang kayamanan sa una, ngunit madarama mong tama ito. Agad makikilala ng intuwisyon ng Scorpio ang halaga nito. Magbigay pansin sa mga sandali na tila simple ngunit may kahalagahan. Sa wakas, ang pasensya mismo ay nagiging mas madali. Kapag ang ritual ay gumagana, hindi mo na mararamdaman ang pangangailangan na pilitin ang mga kinalabasan o habulin ang pag-apruba. Ang tiwala ay pumapalit sa pagmamadali. Ang estado ng kalmadong kahandaan ay isang senyales na ang pagkakasunduan ay naganap na. Ang kayamanan ay hindi dumarating ng mabilis, lumalapit ito ng tuloy-tuloy kapag nawala na ang pagtutol. Para sa Scorpio, ang mga tahimik na palatandaan na ito ay ang pinakamalinaw na patunay na ang isang makulay na bagay ay nagsimula na. LA Babala para Dag Scorpio. Sa panahon na ito ng sensitibong enerhiya, ang Scorpio ay kailangang maging maingat at hindi makialam sa mga bagay na tahimik na nagaganap. Isa sa mga pinakamalaking panganib ay ang sobrang pag-isip. Kapag nagsimulang magtanong ang isipan tungkol sa oras, magduda sa progreso, o mga ilangan ng nakikitang patunay, lumilikha ito ng panloob na ingay na sumisira sa pagkakasunduan. Ang tiwala ay hindi kailangang patuloy na kumpirmahin. Ang katahimikan ay pinakamainam kapag ito ay iginagalang, hindi sinusubok. Isa pang babala ay ang pagbabahagi ng mga plano ng masyadong maaga. Ang enerhiya ng Scorpio ay pinakamalakas kapag ang mga layunin ay protektado. Ang pagsasalita tungkol sa mga layunin, pera, o mga hakbang para sa hinaharap ay maaaring magbukas ng iyong mga plano sa mga hindi kinakailangang opinyon, pagdududa, o kahit inggit. Kahit ang mga positibong reaksyon ay maaaring magpahina ng pokus. Hindi ito ang panahon para humingi ng pagpapahalaga, panahon ito upang mapanatili ang momentum. Iwasan ang kumilos dahil sa takot. Ang takot ay madalas magtago sa anyo ng pagmamadali na nagtutulak sa iyo upang gumawa ng mga desisyon bago pa lubusang mabuo ang kalinawan. Kung may bagay na nararamdaman mong minamadali o pinipilit, humakbang pabalik. Ang kayamanang nakaalin sa enerhiya ng Scorpio ay dumarating sa pamamagitan ng tahimik na katiyakan, hindi sa panik. Gayon din, labanan ang tukso na kontrolin ang bawat kinalabasan. Ang kontrol ay lumilikha ng tensyon, at ang tensyon ay humahadlang sa daloy. Hayaan mong maganap ang mga pangyayari ng natural, kahit na ang progreso ay pakiramdam mo'y mabagal. Sa wakas, huwag ikalito ang katahimikan sa hindi pagkilos. Ang panloob na pagkakasunduan ay isang uri ng trabaho, kahit na hindi mo nakikita ang nangyayari. Ang lakas ng Scorpio ay nasa pagpipigil. Kapag iniiwasan mo ang mga karaniwang pagkakamali, pinoprotektahan mo ang tahimik na pundasyon na magpapahintulot sa pangmatagalang kayamanan na magbuo. Scorpio, ang universo ay hindi nagmamadali sa iyo dahil nagtitiwala ito sa iyong kakayahang maunawaan ang tamang oras. Ang kasalukuyang papalapit sa iyo ay hindi inilaan na dumating sa pamamagitan ng puwersa o pakikibaka. Ito ay tumutugon sa tahimik na lakas na iyong pinanday sa pamamagitan ng pasensya, pagmumuni-muni at emosyonal na lalim. Nakikilala ng universo kapag ang isang kaluluwa ay handa ng tumanggap, hindi dahil ito ay humihiling ng malakas, kundi dahil ito ay matatag sa tiwala.
Ikaw ay pinapaalalahanan na ang kayamanan ay hindi lamang pera, ito ay katatagan, kalayaan, at ang kakayahang dumaan sa buhay ng walang takot. Kapag ikaw ay nakaalin sa loob, ang panlabas na mundo ay otomatikong nag-a-adjust. Ang katahimikan na iyong niyayakap ay hindi kawalan, ito ay paghahanda. Ang bawat sandali ng katahimikan ay humuhubog sa iyong kamalayan, nagpapatalas sa iyong intuisyon, at gumagabay sa iyo papalapit sa mga bagay na para sa iyo. Ang tanging hinihiling ng universo sa iyo ngayon, manatiling matatag. Huwag magmadali at huwag magbalik loob sa mga pagdududa. Ang mga bagay na para sa iyo ay hindi kailangang habulin. Makikilala nito ang iyong kalmadong presensya at doon ka nito susundan. Magtiwala na ang mga hindi nakikitang puwersa ay tahimik na kumikilos para sa iyong kapakanan. Ang daraanan ay maaaring magmukhang banayad, ngunit ang direksyon nito ay tiyak. Kapag ang Scorpio ay nirerespeto ang katahimikan, ang universo ay tumutugon ng pangmatagalang kasaganaan. Habang ang tahimik na paglalakbay na ito ay nagtatapos, tandaan na ang pinakamalaking lakas ng Scorpio ay laging ang kakayahang magbago mula sa loob. Habang ang iba ay naghahanap ng mga palatandaan sa panlabas na mundo, ikaw ay ginagabayan ng panloob na kaalaman. Ang katahimikan na iyong iginalang ay hindi isang paghinto sa progreso, ito ay ang espasyo kung saan nabubuo ang kalinawan, tiwala, at pagkakasunduan. Ang kayamanan ay hindi palaging dumarating ng may ingay o selebrasyon. Para sa Scorpio, ito ay dumarating ng kalmado, bumubuo sa pamamagitan ng mga desisyong ginawa ng may katiyakan at pasensya. Ang mga bagay na inilunsad mo sa panahong ito ay hindi nangangailangan ng patuloy na atensyon. Kailangan nito ng respeto, tiwala, at oras upang magbukas ng natural. Dalhin ang kalmadong kamalayan na ito sa iyo beyond Enero 21-22. Hayaan na ang katahimikan ay manatiling isang pinagkukunan ng lakas kaysa sa hindi pagkakatiwalaan. Kapag ikaw ay gumalaw ng may tahimik na kumpiyansa, pinapayagan mong manatiling matatag at pangmatagalan ang kasaganaan. Magtiwala na ang mga bagay na para sa iyo ay patuloy na makakakita ng daan, dahan-dahan at nang walang pagtutol. Kung ang mensaheng ito ay tumugon sa iyo, maglaan ng isang tahimik na sandali upang kilalanin ito. Suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe para sa higit pang mga gabay na mensahe. Malugod din kitang inaanyayahan na mag-iwan ng komento gamit ang I trust the process upang tahimik na pagtibayin ang iyong layunin.